Wala ka bang maisip na idagdag para sa CB650R mo? Tara, panoorin mo tong video na to para damay-damay na tayo. Samahan nyo akong ikabit natin tong nabili nating steering damper. Let's go! Pero bago yan, butuhan pala ngayon. Punta muna tayo ng eskwelahan para bumoto. Bumoto dun sa mga taong hindi naman natin talaga kilala. Hindi natin alam kung ano yung mga plataforma. Nagkamali pa nga ako nang naiboto eh. Naiboto ko pa tuloy yung isa sa mga nagsulong ng lintik na Magna Carta. Isa sa nagpapahirap at nagbibigay konsumisyon sa mga Pilipinong marino. Pero hayaan nyo na yun, balik na tayo dito sa motor ko. Nahinda ko na nga pala yung mga gamit para masimulan na to. Imagine nyo yun, pagkatapos ko makipagbakbakan sa initan sa butuhan, dumiretso agad ako dito sa motor ko para esikasuhin to. Nasadyang napakainit din kasi open feed lag nung pinagpaparadahan ng motor ko. So ito na nga, dalawang cover lang naman yung tatanggalin nyo dyan. Yung naunang pula kanina at ito namang isa. Tapos babaklasin natin tong bolt na to para sa mountings natin ng ating steering damper. Ito na nga pala yun. Ayan o. Ang gagamitin yung tornilyo dyan yung kasama dun sa binili yung damper para mas mahaba siya. Pero ang problema dyan, ito talaga yung problema dyan, hindi pala talaga siya plug and play kasi sasabit siya dyan. Yung pinaka-mount ng bracket ng steering damper natin, sasabit siya dun. Kaya ang gagawin natin, kailangan nating magtaba. Hindi na tayo magpapatupik-tupik pa dito, tabasin na natin to. Kung ganitong steering damper din yung kukunin o bibilhin nyo, magtatabas talaga kayo. Kaya discarte nyo na lang kung ano yung markings o kung paano yung markings na gagawin nyo para presentable naman kahit papano. Pero pwede nyo rin namang gayahin yan yung ginawa ko. At dito na nga, nagpatulong na ako sa nagpapahinga kong AirPods. Pa, hawakan mo nga, saglit lang. Alam nyo bang nung nakarang linggo ko pa dapat na ikabit to? Kaso inintay ko pa talaga tong binili kong pambili kong pantabas. Gusto ko kasi at least kahit papano meron tayong proper tool para matabas natin na maayos. In-order ko lang din yan online para ma-execute natin ng mas maayos ng ginagawa natin. At ayun, kaboom! Tapos na! Ito na yung resulta nung ginawa natin pagtabas at sakto naman siya dun sa naiisip ko. At syempre, hindi pa dyan natatapos yan. Pakikintabin pa natin yung gilid or pakikinisin pa natin. Naalisin lang natin yung mga sabit-sabit para magmukha namang hindi pinaglaruan yung gawa natin. At hindi pa nga ako kontento, pakinisin pa natin to para mas maayos talaga yung maging resulta, diba? Ginawa na lang din man natin to, panindigan na natin. Mahirap kasi kung umpisahan mo tapos di mo naman pala tatapusin ng maayos, diba? Ayos ba yun? Ito lang naman talaga yung problema natin dito eh. Pagkatapos nito, napakadali na yung mga susunod pang mangyayari. Tara, rekta na tayo dun para matapos na. Let's go! At ayun, kinabukasan na nga pala to. Ginabay na kasi ako kahapon kakahanap ng bolt na mahaba. Hindi kasi kakasya yung bolt na kasama ng steering damper na binili natin kung ilalagay mo yung spacer na dalawa. At ayun, may nakita tayong hang bolts na bumagay naman dun sa kulay ng steering damper natin. Sabay kakabit na rin tong spacer na to, tapos bolt, tapos ayun, higpit na lang. Double check lang natin yung mga dapat higpitan. At kung pakiramdam mo okay na yung higpitan, pwede mo na siguro siyang i-testing. Base sa nakikita ko, mukhang tama naman yung ginawa natin. Tapos, pagkatapos nun, pwede mo nang ibalik yung cover na pula. Tignan nyo man kung ano yung naging resulta. Bumagay yung nabili nating hang bolts, diba? Gold. At ito naman pala yung part ng steering damper natin kung saan tayo mag-a-adjust. Kung ano yung tigas na gusto natin. Depende dun sa biyahe na pupuntahan natin. Syempre, testing na ni Manby yan. Mukhang okay naman yung naging resulta nung ginawa natin. Sa lahat nga pala ng mga nagtatanong or magtatanong ng mga naikabit natin mga parts, ilalagay ko na lang sa comment section or sa description. Pasadahan nga natin ng isang maiksing montage. Let's go!